Hello, magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa Capricorn sign with the earth element. Lola Baby nagpapakilala po. So, isa lang pong like, subscribes, and share. Ito po is general reading, hindi po ito personal. If you want a private reading, feel free to email Lola Baby. Bigyan ko kayo ng reading sa mga natitirang araw-linggo ng buwan ng July. Tingnan natin ha. Ano ang inyong vibration? Okay? If you have a high or low vibration. Yan o, sa mga tinatawag na the Capricorn. Pagkabait-bait ninyo. Yan. So, meron itong tinatawag number 13. Diba? Kumbaga, dito, yung tinatawag, what is your goal? Diba? What do you want? It's like, what you want, it's about aspiring, okay? It's about your, ano tawag dito? Mission, di ba? Nakalagay, bake magic cookies. Okay? I can give good things to myself and others. So, napaka-balance ng inyong tinatawag na energy, frequency. Okay? Maganda ang iyong, it's like maganda ang panuntunan mo sa buhay mo. It's like napakaganda mong halimbawa sa sarili mo and to others. Diba? It's like charity begins at home. Bago ka tumulong sa labas, ibig sabihin nito, inuuna mo ang pansarili mong pangangailangan. Okay? Be an animal. Okay? I share my world with animals which have all kinds of strength. Pusa man ito, dagaman ito, aso man ito. Diba? Yeah. So, ibig sabihin nito, komportable ang mga hayop sa inyo. Hindi sila nakakaramdam ng tinatawag brutality. Okay? Siguro, pinatutulog mo ito sa kwarto mo, diba? Kumbaga dito'y tinotolerate mo, okay? Yung kanilang kaunting kapilyuhan, mga hayop, di ba? Yan. So, nakikita ko rin dito, yan, sinishare mo, halimbawa, may mga hayop, di ba, na walang bahay, baka binibigyan mo ng shelter, okay? Mabait ka sa hayop. Sabi kasi dito sa Europa, pag mabait ka sa hayop, mabait ka sa tao. Mas mabait ka sa tao, di ba? Kung malupit ka sa hayop, malupit ka din sa tao. Let the leaves go, di ba? So, kumbaga dito, ibig sabihin nito, di ba? Yan, siguro tinetrain mo ang hayop, di ba? Yan, kumbaga dito, halimbawa, tinetrain mong, upo ikaw, yan, dito ka kakain, dito ka iihi, di ba? Yan. So, itong let the leaves go, I can let go of what I no longer need, di ba? Maganda attitude nyo. Maganda ang tinatawag state of mind, okay? Ninyo, okay? Yan, kita mo, it's like wala ditong interruption, di ba? It's like go with the flow, walang interruption. Wala dito yung tinatawag na very, very smooth, di ba? Especially, tinatawag the state of your mind, okay? So, nakikita dito, ang nakikita ko for you is blessings coming your way. Kita ninyo, di ba? What you can do, what you do to others, ayan, pumupunta na sa iyo. So, yan ang nararamdaman ko. It's like tinatawag na, nakikita ko lang sa vision ko, it's coming your way. It will not take long, okay? Sooner. Yan. It's like yung pagtsatsaga mo, di ba? Magkakaroon ng tinatawag payoff, di ba? Ask with sincerity. Kung namomroblema ka, hindi mo kaya ito.
Huwag kang mahiya, humingi ng tulong, humingi ng advice, di ba? Okay? Financial man ito, or problema, di ba? Whatever, di ba? Huwag mo suluhin. Dahil ay gusto rin naman ng mga tao, okay? Tinatawag, family, friends, relatives, cousins. Gusto rin naman nila ng tinatawag na makatulong din sa iyo, di ba? Okay? Claim your art, di ba? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na, halimbawa, vlogger ka, di ba? Yan. It's like, lagyan mo ng, anong tawag dito? Yung tinatawag na ako ang original creator nito, di ba? Yan. Bawal ang mangopya, bawal ang copyright, di ba? Yan, oh. Ibig sabihin nito, yung tinatawag na, siguro, lagyan mo ito ng pagkakakilanlan na ito is ikaw ang may gawa, di ba? Okay? Hindi nila pwedeng gayahin. O halimbawa sa mga social media, sa YouTube, sa TikTok, pag nakita nilang maganda, ida-download nila at i-claim kanila yun, di ba? Yan. So lagyan mo, sabi mo, copyright, yan, bawal ang copyright, bawal ang kumbaga dito, yung tinatawag, ikaw lang, okay? Pwede mong ihabla, di ba? Kung kung halimbawa sabihin na nating ginaya nila, okay? Yung iyong, anong tawag dito? Arts, di ba? Okay? Your music, di ba? Pwede mong ihabla. Pwede kang maghabol. Okay. Build on solid ground, di ba? Yan, no? Bawa nagtatrabaho ka, diyan ka aasenso, di ba? By working together, working with your colleagues, boss, di ba? It's like, kung may nilaga, may tiyaga, may nilaga, di ba? Okay? It's like kung halimbawa you're a teacher, di ba? Sa iyong pagtuturo, you give your heart, your soul, devotion, di ba? Ayan, no? Diyan ka aasenso. It's like ito ang magdadala sa iyo sa malaking blessing. Okay? Yan. Para sa mga Capricorn. Maganda ang inyong vibration. Okay? Intuition. Yan, no? Trust your inner voice and follow its guidance. Okay? Your inner voice will not lie to you. Okay? Ano ba ang inner voice? Your inner voice is tinatawag. Yan ang it comes from your soul. Okay? Yan. If you are grounded, di ba? It's like kung hindi scattered brain ka. Okay? Kapag nagsalita ang iyong tinatawag, your soul, di ba? Your spirit guides, okay? Your inner voice. Then, you know that it's true. You just calm your mind para marinig mo ang iyong tinatawag inner voice, okay? Connect with nature to ground and inspire yourself. Maybe, for some of you, kailangan mo yung tinatawag na closest sa nature, okay? Yan. Siguro para tumaas yung inyong tinatawag na anong tawag dito? Energy, 'di ba? It's like sabi nila pag yumayapos ka sa puno, yung puno nag-excrete. Kumbaga dito na-absorb mo yung tinatawag prana, okay? Prana from the trees, from the woods, okay? Yan. Siguro kailangang connect ka sa nature para, let's say, sabihin na natin, it's about your vision. You are praying. It's about clarity. Makukuha mo ito, matatanggap mo ito if your mind is very, very calm. Siguro, pag naglakad ka sa woods, sa forest, di ba? Yaan. Isa na yaan sa tinatawag, marerelax ang mind mo, okay? It's like tinatawag, forget the noise, okay? Yan. Forget problems, yan. Para dito, ibig sabihin, ma-relax ang iyong mind. Okay? Focus on, yan, it's about growth. Intuition, nature, and growth. Diba? Okay? Focus on personal and spiritual growth. Yan, no?
makikita mo, di ba, pagkaganda-ganda. Your personal, let's say sabi, your relationship to others, maybe it has something to do about romance, marriage, your work, di ba? Spiritual is about your tinatawag na spirit soul, your spirits or your soul. Di ba? Okay? It's like tinatawag your physical body and your soul. Okay? So, gagamit ang lola ng tarot. Tingnan natin. Okay? Ano ang sabi ng inyong tarot? Saan itong aspects or circumstances sa inyong buhay? Okay? Kung relate naman kayo, edi yan, no? It's about relationship. Okay? Yan. Sino ang karelasyon ninyo? Anong ibig sabihin nitong relationship nito? A one-on-one talk? You want a fair relationship, a quiet relationship, comfortable relationship? Ito ba ang gusto mo? Okay? Since this is an energy. It's like tinatawag na pareho kayo ng vibes, pareho kayo ng aura, di ba? Yan. It's about the yin and yang, balancing, okay? Tinatawag na relationship. Ito ba yung relationship mo with yourself, maybe you, okay? Maaari din tinatawag na Two of Swords has something to do about the growth, yan, of your personal and spiritual. Okay? Yan. So, narito ang tinatawag na the Four of Pentacles, di ba? So, nakikita ko dito, it's about your mission, di ba? It's about your dedication. So kung ibig sabihin nito, very, very dedicated ka. Halimbawa sa work mo, di ba? Sa relationship mo, di ba? Sa commitments mo to others. Commitment sa trabaho, commitment sa tao. Sa love man ito, parents man ito, children, asawa, society, neighbors, kayo na lang ang bahala. Ibig sabihin nito, tinatawag na the Four of Pentacles. It's about ginagampanan mo, okay? Ginagampanan mo ang iyong trabaho. Yan. Ginagampanan mo ang iyong responsibilidad. Okay? Naaayon. Yan ha? Naaayon. Okay? Ginagampanan mo ang responsibilidad mo nang naaayon dito. Okay? Yan. Sa pamamalakad. Okay? Let's say, sabihin natin, pumirma ka sa kontrata. So, nakikita dito, naaayon. Okay? So, antay ka muna at ba't ga nag-reverse ang tinatawag na, ano ga ito, the Taurus? Diba? Okay. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag, ang nakikita ko dito, you are still waiting. Yan ha? Naghihintay ka ng tinatawag resulta, 'di ba? Okay? Kung meron bang meron ba ditong abundance, meron ba ditong success, 'di ba? So ibig sabihin nito kung sino itong karelasyon mo dito, naghihintay ka pa, the outcome, the result. Kung meron ba itong tinatawag success or abundance, okay? Or maaari din namang nakikita ko for some of you is disappointment. You are not happy. Diba? It's like ginagawa mo, ginagampanan mo. Diba? It's like sabihin natin you're very, very obedient. Diba? Pero nakikita dito, it's like hindi mo nakikita ang progress. There's still no progress. Yan ha? Kasi that on the relationship. Kayo na lang, maybe love, romance, marriage, at work, people, di ba? You're a professor, di ba? Kung ano man ito, big sabihin nito, wholeheartedly, binibigay mo, okay? Yung alam mo, okay? Para dito, ibig sabihin na magkaroon ng satisfaction, but you don't see any progress. Yan, kaya naka-reverse. You don't see any progress. And you seems not happy, di ba? Siguro nalulungkot ka. Despite all your efforts, your hard work, di ba? Your next.
Ba't gari nag-reverse? Sandali ba't gari tayo nag-reverse? Okay. Okay, restriction. Okay. Maaaring dito ay very, very merong restrictions sa inyong movements, di ba? Okay. Restricted kayo. Hindi nyo magawa siguro. Yung gusto mo, let's say sabihin natin you're very, very creative. Hindi mo mailabas ang iyong natatagong creativeness, your talents, your skills, di ba? Yan. So dito nakikita dito yung tinatawag out of control. Maybe madali kang maiyamot, ma-depress, magkaroon ng anxieties, di ba? Yan. So, ibig sabihin nito, meron ditong, it's like an opposition, di ba? It's like, tinatawag na, they disagree, okay? Yan. They are disagree sa ginagawa mo. Instead na katuwaan, di ba? Yan. Nakikita dito, kaya narito ang the two of swords. And about what you can, ibig sabihin nito, ano itong galing mo, what you give, okay, you share, you participate, di ba? It's like you give your life to this project, to this work, to this relationship, okay? Pero meron pa rin tinatawag opposition, di ba? So be very, very careful because ibig sabihin nito, meron kang madidiscover, okay? About here, okay? Ninanakaw kung sino itong narito sa relationship na ito, okay? Sabihin na natin ito is at work, ninanakaw nila yung tinatawag your genuinity. Ibig sabihin ikaw lang ang genuine. Ikaw ang sa iyo nagsimula, di ba? So ninanakaw nila maybe the style of your teaching, the style of your work, the style of your writing, the style of your intelligence, ninanakaw. Okay? So, tingnan natin, ha? Maaring dito, for some of you, yung tinatawag na, wait mo na ha, meron dito yung tinatawag the Wheel of Fortune, okay? So, maaaring dito, kung ano man itong hinihintay mo dito, okay? Magkakaroon ng tinatawag magandang outcome, magandang result. So, ibig sabihin nito yung tinatawag na magkakaroon dito ng agreements, okay? Yan. Kanina dito, it's like tinatawag disagreements and opposition. But this time, magkakaroon ito ng tinatawag na it's like closing the project, halimbawa, pag-uusap, ibig sabihin nito, binding, permahan, di ba? Yan. So, narito yung tinatawag na pagdidesisyon, okay? Maaring dito ibibigay na, okay? Yung tinatawag decision making, merong decision making. So, ibig sabihin, nakasalalay dito ang iyong faith, di ba? Yan. Dito sa tinatawag na relationship, the two of swords, okay? Kumbaga dito, yan ha. Dito, kumbaga i-announce na kaya lumabas ang the Wheel of Fortune. The decision, it's about your faith. What is your faith, di ba? Ikaw ba is, kaya siguro sinabing faith, ikaw ba is magkakaroon ng promotion or magkakaroon ng increase ng wages, di ba? Kasi you are in a waiting mode, di ba? Parang hermit, naghihintay ka. Ayan. So, lumabas na ang tinatawag na the Ten of Pentacles, di ba? So, ibig sabihin ito, success. Yan, kumbaga dito, your faith, di ba? Yan. Yan. Your fortune, okay? Yan. So, ibig sabihin nito, chances, okay? Chances are. Yan. Kaya lumabas itong tinatawag na the Ten of Pentacles. It's about your destiny. Your destiny is magkakaroon ng tinatawag na malaking transformation. It's more about abundance, di ba? Yan. So, magkakaroon dito, it's like sabihin na natin an agreement, a contract, di ba? Permahan. Yan, tinatawag na position, higher position, di ba? Increase of wages, yan. So, ibig sabihin nito, magmamaterialize na,
Okay? Magmamaterialize na. Mahahawakan mo na. It's like tinatawag matutuloy na ang iyong mga dreams. Kung gusto mo bumiling bahay, gusto mo bumiling kotse, gusto mo bumili ng alahas, matutuloy na. Kasi narito na, tinatawag na the Ten of Pentacles. Okay? Gamit tayo ng another cards. Okay. Tinatawag na the Six of Emotions. Diba? So, ibig sabihin nitong the Six of Emotions is tinatawag na kailan siya lalaya. Okay? So, meron ditong tinatawag na Capricorn, they are imprisoned. Okay? Hindi naman ibig sabihin imprisoned, nasa prison sila, di ba? Ibig sabihin nito yung tinatawag na it's like restricted, okay? Hindi pa sila totally malaya. Okay? Yan. Maaring dito hindi pa nila mailabas, okay? Ang tinatawag na the real, okay? The real self, di ba? Yan. Kumbaga dito yung tinatawag, hindi pa nila. It's like sabihin na natin, you're a good dancer. Hindi pa ito lumabas, di ba? It's like tinatawag, nasa loob pa ng closet. O sabihin na natin, for example, okay? This is a general, hindi ko naman sinabing kayo or maaring kayo din, di ba? Sabihin na natin since childhood, di ba? Kasi may bata dito, yan ha. Since childhood, alam mo, okay, na ikaw is, sabihin natin, pinanganak na babae, ang gender mo is babae, di ba? Pero, ibig sabihin nito, nakukulong ang tinatawag na the masculine, di ba? Maaring tomboy ka, okay? Babae ka, pero ang nararamdaman mo is, alam mong ikaw ay tomboy. Yan ha, yung lesbian. Or kung lalaki ka, alam mo na lalaki ka, pero kumbaga dito, hindi mo na i-express yung pagiging bakla mo. Diba? It's like, nasa loob ka ng closet. Yan ha, yun na nakikita ko dito. Yan, kita mo. Yan. The Six of Emotion. Diba? Walang kalayaan. Okay? Maaring walang kalayaang i-express, diba? Ang iyong pagmamahal, ang iyong tinatawag na creativity, ang yung tinatawag your passion, di ba? Maraming ibig sabihin ng tinatawag na the Six of Emotions, di ba? It's like tinatawag, you have the skills, you have the talents, you have the gifts. Pero kumbaga dito naka-enclose, nakatago pa. It's like hindi pa na-discover. Okay? Wala pang, siguro, tinatawag na nag-iipon ka pa siguro ng lakas, di ba? Yan. Siguro nag-iintay ka lang ng may makaka-discover sa iyong galing, di ba? Okay. Yan. So, ito yung tinatawag na the Five of Inspiration, di ba? Blessings. Ibig sabihin nito yung tinatawag na from here to the bottom to the top, di ba? It's like tinatawag success. Ang success papunta sa tinatawag na tagumpay is kailangang magsimula sa mababa. Diba? It's like tinatawag, mag-aaral ako ng high school, tatapusin ko ang college because I have a vision. I have yung tinatawag na blueprints. Let's say, sabihin na natin bata ka pang maliit, diba? So, ang pangarap mo maging doktor. Diba? How can you become a doctor? Ibig sabihin, mag-aaral akong maigi hanggang sa marating ko ang gusto kong marating na posisyon sa buhay. Diba? Yan. Okay? So, it's like tinatawag, what inspires you to become a doctor? Diba? Mahirap lang ako. Pero, kumbaga dito, kaya ako nagsusumikap sa buhay ko dahil gusto kong maging isang doktor. Diba? Yan. Kumbaga, babaguhin mo ang iyong kapalaran. Diba? So, naririto ang tinatawag na the Nine of Materials, di ba? So, it's about making name, okay? Ayan, ibig sabihin nito, yung tinatawag na making name, building a reputation, di ba? So, it's more about acquiring, di ba? Let's say, sabihin natin, ayan, sabihin na natin, na-acquired ko itong maraming bulaklak na ito sapagkat very, very inspired ako. Diba? It's like, pinagtrabahuhan ko. Okay? Halimbawa, sabihin natin, nagpagawa ka ng, ano tawag dito, yung gang orchids,
ano tawag dito? Yung bagang parang bahay sa orchids, di ba? Maybe you love orchids, di ba? So, kumbaga dito, sabi mo, gusto kong gumawa ng pamango, okay? Tinatawag may bango ng orchids, di ba? So, ibig sabihin nito, from here, ibig sabihin mula sa baba, nag-aral ka, di ba? Paano kuhanin yung bango ng orchids para ito i-transform into a beautiful perfume, di ba? Expensive perfume. Kung kaya dito, narito tinatawag luxury, di ba? Yan. So it's like yung tinatawag, let's say, sabihin natin, I want to be a cook, di ba? Hindi basta cook. Sabihin na natin 5-star cook. Okay? So, ibig sabihin nito, bago ako magbukas ng restaurant, di ba? I will study 4 or 5 years of culinary, di ba? So, kumbaga dito, gagawa ka ng obra maestra. Kumbaga dito tinatawag pang 5-star hotel, di ba? Yan, something like that, di ba? Kaya dito narito ang wealth. It's about your success, okay? It's about your fame. Paano ko na-attain, di ba? Sabi mo, paano mo na-attain? Di ba? It's like tinatawag nasa closet lang, di ba? Nasa loob lang ng kahon. Kumbaga dito yung tinatawag, kailangan ito'y lumabas. Okay? Yan. Kailangan ito'y mag-materialize. How you will materialize it? By starting from tinatawag sa baba, pataas. Diba? Hindi naman yan nakukuha ng one day, isang araw, or 1 year. Okay? It takes years. Experience, knowledge. Kumbaga dito'y ina-acquired mo para magkaroon ng tinatawag success. Napakaganda. Last card. Tarot. So, ano ito? Yan. So, ibig sabihin ng the hangman is tinatawag na rest. It's like, I need a rest, I need a break. Yan. Maybe for some of you, you are planning for a rest or a break. Maybe you want to go to the forest, you want to go to the seasides, di ba? Para lang dito yung tinatawag, ma-repair ang iyong pagod na energy. Okay? Yan. It's about taking a rest. So be very careful dahil narito ang the devil. Okay? Someone wants, maybe ito'y sasamantalahin niya habang wala ka. Okay? Be very, very careful. Dahil meron ditong nagnanasa kung ano meron ka. Baka pinagnanasaan niya ang iyong Louis Vuitton, pinagnanasaan niya ang iyong pwesto, let's say sa trabaho, di ba? Maaaring sabihin natin ikaw ang CEO, nagnanasa din siya maging CEO. So maaaring tinatawag, inihintay lang niya ang pagkakataon na wala ka. Kasi narito, you need a break. Maaaring tinatawag, this is the right moment, the right time. Okay? Para ibig sabihin makasalisi. Merong gustong sumalisi. Okay, yan. So, iingatan ha. Baka dito'y gustong nakawin ng aso mo. Baka dito'y gustong nakawin ng... Wag iiwang bukas ang bahay. Okay? Wag iiwang... Halimbawa, napasok, nagtatrabaho kayo, may mga kasama kayong maid. Halimbawa, sabihin natin mga kasambahay, maging maingat ha. Dahil hindi mo alam yung mga kasambahay mo. Okay? Yung kanilang tinatawag background. Baka ito'y pagpasok mo sa opisina or halimbawa, nasa holiday ka, dito habang naglilinis sila, ibig sabihin, baka makalimutan mo, isara, okay, yung iyong kaha, yung iyong tinatawag kaha de hierro, kaha de kwarta, di ba? So meron dito yung tinatawag, hinihintay lang nila, okay, yung tinatawag your absences, at dito sila tinatawag na aatake. Naaligid na ha, naaligid. Maaring sa bahay mo, sa trabaho mo. Okay? Or maaring sa kalsada. Be very, very careful whenever you go home or you go to at your work. Okay? Kung saan ka man, sa palengke, kung sa ano, alisto. Okay? Pagpatay mali siya, pwede kang ma-snatch. Okay? Ma-snatch ang mobile mo. Pagpatay mali siya, pwede ka dito ang tinatawag atakihin. Okay? Yan. Dahil meron dito nag-aabang. Okay? It's like tinatawag stalker. Yan. So, for some of you, ano man itong tinatawag na the 5 of cups. Last ano na natin ito, card ha? So, ibig sabihin itong the 5 of cups na ito is about tinatawag na
yung tinatawag na, ano tawag dito? Chaotic. Okay? Very, very chaotic. Maari sa trabaho ninyo, pagbalik ninyo, very, very chaotic. Ibig sabihin, yung opisina mo, hinalo nila. Di ba? Maaring dito, nagbakasyon ka lang, pagbalik mo doon, ay ano ba yan? Naging sa halip na arrange, disarrange, 'di ba? Yan. Maring sa bahay mo, pag-uwi mo, yung tinatawag nawala na, 'di ba? Nasaan ang sapatos ko? Nasaan ang bag ko? Nasaan na ba ang notebook ko? Kumbaga dito is nowhere to find. Very, very chaotic. Okay? Thank you very much.